si Ed Abalos ng Film TV Network, kasama ni Persa ang NGO TV Network at Mindanao Daily News Network na maghahatid sa inyo ng balita mula Pilipinas, Estados Unidos at sa buong mundo. Para sa kauna-unahang Tri-Media News Program, ito po ang The Filipinas Update Global. Dating Pangulong Duterte dumating na sa The Hague para sa kaso ng ICC ukol sa mga pagpatay sa war on drugs. Dumating na sa International Criminal Court or ICC sa The Hague ang dating Pangulong Rodrigo Duterte upang humarap sa paglilitis kaugnay ng libu-libong extrajudicial killings na naganap sa ilalim ng kanyang kontrobersyal na kampanya laban sa ilegal na droga. Si Duterte na nanungkulan bilang Pangulo mula 2016 hanggang 2022 ay inakusahan ng crimes against humanity dahil sa pagkamatay ng libu-libong hinihinalang sangkot sa droga. Marami sa kanila ang sinasabing pinatay na walang due process. Sinimula ng ICC ang investigasyon nito sa kabila ng paulit-ulit na pagtanggi ni Duterte at ng dating administrasyon, gayon din ng pag-atras ng Pilipinas mula sa ICC noong 2019. Matagal nang nanawagan para sa pananagutan ang mga human rights groups at pamilya ng mga biktima, habang iginigiit naman na ang kaalyado ni Duterte na politikal lamang ang motibo ng kaso. Ang kanyang pagdating sa The Hague ay isang makasaysayang pangyayari dahil siya ang kauna-unahang dating pinuno ng Pilipinas na nahaharap at sa paglilitis ng isang internasyonal na hukuman. Magsisimula ang paglilitis sa pamamagitan ng mga preliminary hearings kung saan ihaharap ang mga taga-husay ang ebidensya at testimonya ng mga umano'y biktima. Inaasahang magiging sentro ng pagdaigdigang atensyon ng kaso na may malaking epekto sa pandaigdigang hustisya at karapatang pantao sa Pilipinas. Senador ng Nevada na si Jackie Rosen humihingi ng sagot ukol sa posibleng pagbawas sa Social Security at pagsasara ng mga opisina. Pinapanagot ni Senator Jackie Rosen ng Nevada ang mga federal na opisyal kaugnay ng posibleng pagbabawas ng pondo sa Social Security at pagsasara ng mga opisina na maaaring makaapekto sa mga nakakatanda at mahihinang sektor sa kanyang estado. Sa isang formal na kahilingan, iginiit ni Rosen sa Social Security Administration or SSA ang transparency matapos lumabas ang ulat na posibleng pagbabawas sa pondo at pagsasara ng mga SSA field offices. Binigyan din niya na ang ganitong hakbang ay maaaring magdulot ng matinding kahirapan sa mga matatanda na may kapansanan at iba pang umaasa sa Social Security para sa kanilang pinansyal na seguridad. Nararapat lang na magkaroon ng ganap na access ang mga taga-Nevada sa mga benepisyong kanilang pinagtrabahuan at hinulugan sa Social Security. Ayon kay Rosen, ang pagsasara ng mga opisina at pagbabawas sa pondo ay lalo magpapahirap sa mga senior citizens at pamilya ng nangangailangan ng tulong. Nanawagan siya sa Social Security Administration na maglabas ng malinaw na plano kung paano mapapanatili ang mahalagang serbisyo at maiiwasan ang pagkakagambala sa mga benepisyo. Hinimok din niya ang parehong partido na protektahan ang pondo ng Social Security dahil ito ay isang pangunahing sandigan ng milyon-milyong Amerikano. Habang tumitindi ang mga usapin sa budget ng gobyerno, tiniyak ni Rosen na ipaglalaban niya ang mga retirees at Social Security recipients sa Nevada. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa Social Security Administration. Malalaking pagbabago sa Social Security para sa mga retirado may kapansanan at VA recipients. Inanunsyo ng Social Security Administration or SSA ang malalaking pagbabago na ipapatupad sa Marso 2025 para sa mga tumatanggap ng retirement benefits, disability benefits at Veterans Affairs Assistance. Ayon sa SSA or Social Security Administration, inaasahang magkakaroon ng pagtaas sa buwanang benepisyo upang makatulong sa mga retirado at may kapansanan sa harap ng tumataas na gastusin sa pamumuhay. Kasabay nito, ipapatupad din ang ilang bagong regulasyon upang mapabuti ang sistema ng pagbabayad at tiyakin na mas mabilis ang epektibo ang pagtanggap ng benepisyo. Para sa tumatanggap ng VA benefits, maaaring magkaroon ng mas madaling proseso ng aplikasyon at mas mabilis na pagpoproseso ng kanilang mga claim. Ayon sa opisyal ng ahensya, sinabi rin ng SSA na ang mga pagbabagong ito ay bahagi ng kanilang pagsisikap na gawing mas epektibo at pataas ang pamamahagi ng benepisyo sa milyon-milyong Amerikano. Umaasa sa Social Security at ibang pang programang pangsuporta. Inaasahang maglalabas ang ahensya ng karagdagang detalye sa mga darating na linggo.
upang ipaliwanag ang eksaktong epekto ng pagbabago ito sa mga benepisyo. Pinapayuhan ang mga tumatanggap ng Social Security at BA benefits na manatiling updated sa kanilang opisyal na website o makipag-ugnayan sa kanilang lokal na opisina para sa karagdagang impormasyon. Brings you latest regional news from the Philippines to the USA and to the global Filipino community. The groundbreaking Tri-Media Partnership now streaming on the Film TV Network. Newest show this 2025. Container, pinaghihinalaang may droga. Pure Medical Equipment provides top-notch quality medical supply equipment. Whether to rent or buy, Pure Medical Equipment and Supplies has it all. Pure Medical Equipment is committed to serve and give back to Southern Nevada. We deliver medical supplies and rentals to your door. Film TV Network, the heartbeat of Filipino-American culture in the United States. It is the only channel that brings you closer to home, celebrating the rich heritage and traditions of the Philippines. Available on free TV without any subscription and on digital platforms like Roku, Amazon Fire TV, WCE TV apps, Facebook, and YouTube. Wherever you are, whatever you do, stay connected to your Filipino heritage with Film TV Network. Film TV Network Inc., the only Filipino-American channel always within reach. Para sa balita mula Luzon at NCR, manggagaling ang ating Tri-Media partner si Arnel Sistoso ng NGO TV Network. Magandang morning! Welcome to NGO TV Network for Pilipinas Update Global News for NCR and Luzon. Ako si Arnel Sistoso, ang inyong tagapag-ulat. Dating Pangulong Rodrigo Duterte inaresto kaugnay sa kaso sa ICC sa Pilipinas. Manila, Philippines, inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng kautusan mula sa International Criminal Court na itinuturing na isang makasaysayang na hakbang sa pandaigdigang kampanya para sa katarungan. Dinakip si Duterte ng mga otoridad nitong Martes ng umaga bilang pagtugon sa warrant ng ICC na may kaugnayan sa kanyang umanong mga krimen laban sa sangkatauhan dahil sa madugong kampanya kontra droga noong kanyang panunungkulan 2016 to 2022. Kilala bilang isang matabang at matigas na lider, si Duterte ay naiulat na nakipagtulungan ngunit nananatiling matigas ang paninindigan habang dinadala sa kustodiya. Isang kontrobersyal na pag-aresto. Ang pag-aresto kay Duterte ay naganap sa gitna ng matinding legal at pampulitikang debate hinggil sa jurisdiksyon ng ICC. Bagamat umatras na ang Pilipinas mula sa ICC noong 2019, nagpasya ang hukuman na may kapangyarihan pa rin itong dinggin ang kaso dahil ang mga umano'y krimen ay nangyari noong miyembro pa ang bansa sa ilalim ng Rome Statute. Mariing kinundinan ng mga kalyado ni Duterte ang hakbang na ito, kabilang si pangalawang Pangulong Sara Duterte na nagpahayag ng matinding pagtutol sa pag-aresto. Habang ini-escort siya ng mga otoridad, narinig si Duterte na nagsabing, "Hindi ako haharap sa dayuhang hukuman. Pinagsilbihan ko ang aking bayan." Samantala, inanunsyo na ng kanyang legal na pangkat na kanilang kokontrahin ang pag-aresto at anumang tangkang ipadala siya sa The Hague. Epekto sa batas at politika, agad nitong inilagay ang bansa sa isang pampulitikang kaguluhan. Nagtipon ang mga taga-suporta ni Duterte upang iprotesta ang umano'y pangingialam ng mga dayuhan sa mga usaping pangloob ng Pilipinas. Samantala, ang mga kritiko ng dating Pangulo ay nagsasabing ito ay isang matagal nang inaasahang hakbang upang papanagutin siya sa kanyang mga naging polisiya. Sa ngayon, hindi pa kinukumpirma ng gobyerno kung ipapadala si Duterte sa The Hague o kung haharap siya sa paglilitis sa loob ng bansa. Gayunpaman, binigyan diin ng mga taga-usig ng ICC
na alinsunod sa pandaigdigang batas. Kinakailangan makipagtulungan ang mga estado sa pagpapatupad ng mga warrant ng pag-aresto. Samantala, pinuri ng mga pandaigdigang organisasyon sa karapatang pantao kabilang ang Amnesty International at Human Rights Watch ang pangyayari na tinawag nilang isang makabuluhang hakbang patungo sa katarungan at pananagutan. Ano ang susunod na mangyayari? Inaasahang harap si Duterte sa mga legal na proseso at sa mga susunod na araw, kabilang ang posibleng hiling ng ICC na siya ay maipa-extradite. Ang kanyang legal na kupunan sa pangunguna ng dating kalihim ng hustisya, Menardo Guevara, ay naghayag ng kanilang matibay na pananindigan na ipagtatanggol ang dating Pangulo. Iginiit ang kanyang mga aksyon ay bahagi ng lehitimong kampanya laban sa kriminalidad at hindi mga krimen laban sa sangkatauhan. Habang patuloy ang hidwaan sa pagitan ng kanyang mga taga-suporta at kritiko, lalo lamang tumitindi ang pagkakahati-hati ng bansa hinggil sa kanyang pamana kung siya man ay ipapadala sa ICC o lilitisin sa loob ng Pilipinas. Ang kanyang pag-aresto ay isang mahalagang kabanata sa kanyang kontrobersyal na buhay, pampolitika at sa patuloy na labanan para sa hustisya sa Pilipinas. Magbibigay pa ng karagdagang ulat habang umuusad ang sitwasyon. ICC arrest kay Duterte inakyat sa Supreme Court. Manila, Philippines, kinuwestiyon ng kampo ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald De La Rosa ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulo base sa warrant of arrest na inisyo ng International Criminal Court kaugnay ng kanyang war on drugs. Naghain sila ng petisyon kahapon ng hapon sa Supreme Court at hiniling na atasan ang pamahalaan na kaagad na palayain ng dating Pangulo mula sa pagkakadetine. Hiniling din ng petitioner sa Korte Suprema na magpalabas ng temporary restraining order ng pagbabawal sa mga ahensya ng pamahalaan na makipag-cooperate sa ICC sa investigasyon nito sa war on drugs ni Duterte. Gayun din sa pagtulong sa pagpapatupad ng arrest warrant, summon o request. We are earnestly praying to the Honorable Supreme Court to grant us the TRO, restraining the Philippine government, the respondent from cooperating with the ICC. Ayon sa legal counsel ni Duterte na si Attorney Israelito Torion na siyang naghain ng petisyon. And the release outright from custody our beloved former President Rodrigo Duterte on the grounds that his detention now is illegal, unconstitutional, and has no basis under the law. Dagdag pa niya, nagsilbing petitioner sa kaso sina dating Pangulong Duterte at Senator De La Rosa, habang respondents naman sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Interior and Local Government Secretary John Beck Remulla, PNP Chief General Romel Malbil, Criminal Investigation and Detection Group Chief Major General Nicolas Torre III, Solicitor General Menardo Guevara, Immigration Commissioner Norman Tansinco, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, at Armed Forces Chief General Romeo Brunner. Hiniling din nila sa petisyon na pagbawalan ng Supreme Court ang pamahalaan mula sa pakikipagkoordinasyon at pagbibigay ng tulong sa Interpol o anumang foreign law agency hinggil sa execution ng warrant. Git ni Torion, ang Pilipinas ay tumiwalag na sa ICC kaya't hindi na tayo sakop pa ng jurisdiction nito. Kaugnay nito, kaagad namang nagsawa ng special raffle ang Supreme Court upang makapagsagawa ng hearing sa petisyon dahil sa kahalagahan nito. VP Sara Duterte bumiyahe patungong The Hague sa gitna ng ICC development. Manila, Philippines, kinumpirma ng tanggapan ng pangalawang Pangulo na lumipat patungong The Hague, Netherlands, si pangalawang Pangulong Sara Duterte noong Miyerkules ng umaga, Marso 12,
Ang Dahig ang punong tanggapan ng International Criminal Court, bagamat hindi pa inilalahat ng OBP. Ang eksaktong dahilan ng kanyang paglalakbay, dumating ito sa gitna ng patuloy na paglilitis ng ICC kaugnay sa umano'y krimen laban sa sangkatauhan na may kinalaman sa ama niyang si Pangulong Rodrigo Duterte at ang kontrobersyal nitong kampanya laban or kontra sa droga. Isang mahalagang pagbisita, nagbunsod ng samot-saring espekulasyon ang pagpunta ni BP Sara Duterte sa Dahig, kung saan iniisip ng mga eksperto na maaaring ito ay para sa konsultasyong legal, pakikipag-usap sa mga diplomatiko o direktang pagsubok na tutulan ang jurisdiksyon ng ICC sa kaso ng kanyang ama. Iginiit ng gobyerno ng Pilipinas na walang otoridad ang ICC na litisin si Duterte mula nang umatras ang bansa sa Rome Statute noong 2019. Dumarating ang kanyang biyahe sa panahong tumitindi ang tensyon matapos ipagpatuloy ng ICC ang investigasyon nito sa kabila ng pagtutol ng ilang matataas na opisyal ng Pilipinas. Ano ang susunod? Mananatili si BP Duterte sa Dahig sa hindi pa isina sa publikong tagal at inaasahang magkakaroon ng mga pampupulong sa mga legal na diplomatic expert. Habang patuloy na umuusad ang kaso ng ICC laban sa dating Pangulo, ang kanyang pagbisita sa Netherlands ay isa na namang mahalagang kabanata sa kontrobersyal na legal at pampolitikang labanan. Ayon sa OBP, magbibigay sila ng karagdagang impormasyon sa tamang panahon. Abangan ang susunod na updates. Attorney Salvador Panelo naghain ng habeas corpus petition para kay Veronica Duterte sa Korte Suprema. Manila, Philippines, naghain ng habeas corpus petition si Attorney Salvador Panelo sa Korte Suprema para kay Veronica Kitty Duterte, anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dinala sa Dahig, Netherlands noong March 11, 2025 batay sa isang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court. Sa petisyon, hiniling ni Panelo ang agarang pagpapalaya kay Veronica Duterte. Iginiit na ang kanyang pag-aresto at paglilipat sa kustodiya ng ICC ay labag sa batas at lumalabag sa kanyang mga karapatang konstitusyonal. Ayon pa kay Panelo, walang jurisdiksyon ang ICC sa mga Pilipino dahil umatras na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Mariing kinundena ng kampo ni Duterte ang pag-aresto kay Veronica Duterte na tinawag nilang illegal at labag sa batas. Umapela rin ang kanyang mga taga-suporta para sa malawakang kilos protesta bilang pagtutol sa umano'y panghihimasok ng mga dayuhan sa soberanya ng Pilipinas. Wala pang inilalabas na desisyon ng Korte Suprema hinggil sa petisyon, ngunit ayon sa mga eksperto, maaari nitong maging isang makasaysayang kaso na makakaapekto sa posisyon ng Pilipinas sa internasyonal na batas at mga kasunduan sa karapatang pangtao. Patuloy ang pagbibigay ng mga updates habang umuusad ang sitwasyon. Binigyan din pa niya na ang aksyong ito ay nagpapakita sa buong mundo ng kahandaan ng pamahalaan, abandonahin ang sariling mamamayan at traidorin ang soberenya. Brings you latest regional news from the Philippines to the USA and to the global Filipino community. The groundbreaking Tri-Media Partnership now streaming on the Film TV network. Newest show this 2025. Container, pinaghihinalaang may droga. Pure Medical Equipment provides top-notch quality medical supply equipment. Whether to rent or buy, Pure Medical Equipment and Supplies has it all. Pure Medical Equipment is committed to serve and give back to Southern Nevada. We deliver medical supplies and rentals to your door. Philam TV Network, the heartbeat of Filipino-American culture in the United States. It is the only channel that brings you closer to home,
celebrating the rich heritage and traditions of the Philippines. Available on free TV without any subscription and on digital platforms like Roku, Amazon Fire TV, WCE TV apps, Facebook, and YouTube. Wherever you are, whatever you do, stay connected to your Filipino heritage with PhilAm TV Network. PhilAm TV Network Inc., the only Filipino-American channel always within reach. Yan po ang mga binubuo ng ating mga balita dito sa NCR at Luzon. Para sa Pilipinas Update Global News, sa ngalan ng aming partner sa Mindanao Daily News Anchor Alan Mediante at PhilAm TV News Anchor Ed Abalos, ito po ang inyong tagapag-ulat Arnel Sestoso ng NGO TV Network na nagsasabing ang buhay ay hiram lang, kaya atin itong pangalagaan. To God be the glory. And let us find out our destiny and strengthen our spirituality. Mabuhay po kayo! Para maging updated sa aming balita, i-follow niyo po ang PhilAm TV Network sa aming social media platforms. At dyan po nagtatapos ang aming mga balita. Sa ngalan ni Arnel Sestoso, Alan Mediante at ako naman po si Ed Abalos para sa kauna-unahang Tri-Media News Program na nagsanib pwersa mula sa PhilAm TV Network, NGO TV Network at Mindanao Daily News Network. Para sa sambayan ng Pilipino, ito po ang The Pilipinas Update Global. Pure Medical Equipment provides top-notch quality medical supply equipment. Whether to rent or buy, Pure Medical Equipment and Supplies has it all. Pure Medical Equipment is committed to serve and give back to Southern Nevada. We deliver medical supplies and rentals to your door. PhilAm TV Network, the heartbeat of Filipino-American culture in the United States. It is the only channel that brings you closer to home, celebrating the rich heritage and traditions of the Philippines. Available on free TV without any subscription and on digital platforms like Roku, Amazon Fire TV, WCE TV apps, Facebook, and YouTube. Wherever you are, whatever you do, stay connected to your Filipino heritage with PhilAm TV Network. PhilAm TV Network Inc., the only Filipino-American channel always within reach.